Sa video na ito ay susubukan kong puntahan ang isa sa magagandang falls sa liblib na lugar ng Santa Ines, patungong Tanay at Antipolo. Ngunit dahil sa nakaraang bagyo ay mataas ang ilog at hindi na tayo makatawid. Ngunit ito ang aking nadiskubre. Ang ginagawang daan sa Tinukan, Tanay, Rizal. Ito ang magiging alternatibong daan kung malakas at mataas ang ilog. Kaya naman tinatawag din nila itong sidecut. Sinubukan natin itong daanan ngunit nasira ito dahil sa lakas ng ulan na dala ng nakaraang bagyo. Tara, simulan na natin ang video. Napakaliit itong dadaanan natin. Yun na. Gumagamit sila ng balsa para makatawid. Dinadaanan talaga ng tubig yung ginawa nilang kalsada. Ay, wala palang daan dito. Naputol. Ay, ayan na. Ang iiwasan lang talaga itong ilog. Kaya pala ginawa itong kalsada na to. Mukhang hanggang dito na tayo, guys. Nandito po tayo ngayon sa Shell Boso-Boso, kung saan yung mga rider pag umakyat ng Marilaki is dito nagmi-meet up. At ngayong araw po may biyahe tayo, papunta po tayo ng Antipolo. Actually, part na ata to ng Antipolo, kung hindi ako nagkakamali. Tapos ang pupuntahan po natin ngayong araw is magni-nature trip tayo. Dito tayo sa na yun? Kinabuan Falls. Dito po yan sa part pa siya ng Antipolo. Pero dadaan tayo sa may Santa Ines. Ito po yung Marilaki. Tapos kakaliwa lang tayo dito sa Santa Ines Road. At yung magiging biyahe natin nasa 37 kilometers lang mula dito, pero nasa 1 hour and 44 minutes. So ibig sabihin talagang may rough road tayong dadaanan. Oras po natin is 1:00 ng hapon. Ayan o, 1:02. Darating daw tayo doon mag-aalas 3 na. Medyo late na, pero okay lang yan. Kasi kanina tuloy-tuloy yung ulan. Kala ko hindi ako matutuloy, pero sabi ko mukhang gumaganda naman, kaya tuloy na natin. Tsaka mas masaya yun. Ang gamit natin ngayong araw, ito ating CRF 150L. Kasi baka mamaya matataas yung river crossing na dadaanan natin. Tsaka yung mga rough road, kasi syempre nag-uulan, baka tumaas yung ilog. Not sure, kaya tara, tingnan natin at ipakita ko sa inyo kung mamaya pwede pala ng scooter, pwede ng mga ADB, o kaya mas smaller na mga motor. So mapupuntahan nyo. Alright, tara, biyahe na tayo guys, para hindi na tayo abutin ng gabi. Let's go. Woohoo! Boso-boso. Ayan, maraming salamat din po pala doon sa mga nanood nung Palanan Adventure natin mula episode 1 hanggang episode 4. Maraming salamat po sa lahat ng tumapos. At saka sa mga nagtatanong kung paano pumunta, panoorin nyo po yung part 1 hanggang sa dulo para maintindihan nyo at makita nyo kung paano yung pagpunta doon at saka yung hirap na pinagdaanan namin. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanood. Shoutout po sa inyo. Abangan nyo po ulit yung magiging rides namin with J4, Tito Dom, saka may isa pa kami kasama. Matinding adventure ulit yun. Uy, yeah. Tumaas ulit yung gas ko. Kanina 3 bar na lang yan. Actually guys, itong CRF sobrang tipid sa gas. Para siguro kung kukumputin ko, nasa 52 kilometers per liter. Ang tipid. Nung bumiyahe kami papunta ng Aurora, grabe. Kaya lang may kabagalan. Kasi hindi naman siya built for speed eh. Pero maganda siya sa ahunan. Malakas yung power sa arangkada sa ahunan.
Yan, dito na tayo sa Manukan guys. Malapit na tayong kumaliwa. Eto, kaliwa na tayo dito. Guys, kakaliwa na kayo doon pag-ahon ng Manukan. Tapos, sila, dire-diretso lang to base kay Google Maps. Pababa, oh. Marami kayo dito pwedeng mapuntahan ng mga resort dyan sa tabi ng mga ilog. Pero tsempuhan nyo guys na hindi umuulan ha, para hindi malabo yung tubig. Silipin natin yung dating pinuntahan ko muna pala dito, kung malinaw yung tubig. Kasi dati pagpunta ko dito malabo yung tubig eh, kasi biglang umulan. Madulas to. Basa, tapos may mga dahon-dahon. So nasa 18 kilometers na lang guys yung pupuntahan natin, pero nasa 1 oras pa. Siguro talagang matinding river crossing to. Sana kayanin natin, hindi naman tayo ganun pros pagdating sa mga sa trail. Umaapaw ang ilog kapag malakas ang ulan. Uy. Oo nga, malinis na yung tubig, pero malakas pa rin. Malakas ang agos ng tubig ngayon. Ang hirap pala pag may backpack. Tinanggal ko kasi yung aking alloy box para hindi mabigat, pero mahirap din pala pag may backpack. Dito na yung simula ng rough road. Oo nga, hindi pa rin sementado. Matigas yung aking gulong. Yeah. Dito ko guys dinala yung patio ko nung nag-review ako ng suspension. Oh my god, maputik. Maputik oh. Dulas. Yeah. Oh, may kasalubong. Kaya pala si Dan dito ah. Hihihi, dumudulas. Bawas tayo ng hangin. Tigas ang gulong ko. Timbawas lang. Ito din guys ang ayaw ko pag long ride, pag gamit ang CRF. Ang sakit sa puwet. Mga kalahating oras ka palang nagmumotor, talagang hindi mo na alam kung paano ka. Parang gusto mo na nakatagilid ka agad eh. Tagpuan Camp and Eco Park. Uy, madulas to. Tayo sesemplang dito. Hihihihi. Ah, okay. Kaya naman. Kakatakot lang tingnan. Pero basic lang pala. Sabi ni Google, diretso lang tayo. Pero silipin lang muna natin guys itong binabaan natin dati. Wow, ganda na effect ng dahon na bumabagsak oh. Dito ko dinala yung patio ko eh. Tingnan natin kung malinis yung tubig. Pwede rin kayo dito guys. Yeah. Kaya to na scooter. Malakas ang tubig pero malinis. Nabungkal pala to guys oh. Ay ito, pwede dito. Tingnan natin. Ayan. Malakas. Pero maganda, malinis. Ayan, naglabasan yung mga bato. Nabungkal dun oh. So wala na silang tatawiran ngayon. Kasi guys dati dito sila dumadaan yan, dire-diretso lang yan, tapos dun tatawid. Kasi pag 4 wheels dito dadaan, pag motor may tulay dun. Kaya lang nabakbak na oh. Tara, diretso pa tayo.
Sarap ng CRF talaga, kahit saan mo pwedeng dalhin, no? Tayo ka lang, okay, basic. Dito na tayo, kanan. First time kong dadaan dito. Dati hanggang doon lang ako. Ngayon, tingnan natin dito, first time ko to. Ayun, napakaraming campsite guys, oh. Pili na lang kayo dyan pag gusto nyo mag nature trip. Maganda ngayon kasi malakas yung ilog. Sementado pala to eh. Grabe nga naman yung ilog, oh. Lumapad lalo, nakalkal yung sa kabila. To river. $52 minutes pa tayo pero 12 kilometers, bakit gayon? ATV Adventure, good coffee. Coffee. Wow, ganda ng kapihan na to. Biyaya. Uy, laki. Malaki ang ilog. Alright. Unang ilog na tatawirin natin. Wait lang, tingnan nga natin to. Kaya ba to? Malaki to guys, mataas. Pag ganito pa naman, naaalala ko yung nangyari kay J4. Lumubog yung motor niya. Tingnan nga natin muna. Doggy, what happened to you? Bakit ka iika-ika? Mukhang may daan sa kabila. Ang taas nito, malaki to. Di kaya to. Ah, yun. Magbabalsa dun para makatawid. Kaya ang lakas ng agos. Doggy, malulunod ka dyan. Malakas yan. Tingnan natin, dun palang daan. Tingnan natin dun. Kaya pala walang bakas nang dumadaan dito. Ah, ito. Dito tayo. Dito ang tawiran. Ay, sasakay nga sa balsa. Diyan po ba yung papunta sa Kinabuan Falls? Kaya aabot dun, sira ang kalsada ngayon. Ah, sira ang kalsada. Malalim pa mga ilog. Malalim po. Ito po hanggang saan to ngayon? Ito po, Tinukan. Pero aabot yan na Santa Ines siguro. May Santa Ines lang. Santa Ines po. Kung Kinabuan, malayo pa yun eh. Malayo pa po. Mas sira ang daan dun. Sige po. So yun lang guys. Hindi tayo makakapagkinabuan ngayon. Sira daw po yung daan. Pag tricycle doon din. Kaya. Matataas pa po ilog doon. Hindi pa kayang tawirin. Sige po. Kinabuan, ilang tawid pa kayo. Malayo pa? Nasa 14 tawid ba? Yung ilog. Dami pala, no? Tapos malalaki ngayon yung ilog. Patataas. Saka medyo ano pa, sira ang daan. Sige po. Sige po. Salamat. Yun, no? Lakas. CRF Gaming. Kaya yan. Guys, negative, hindi tayo makakarating ng Kinabuan dahil mataas yung ilog kagaya po nito. Ngayon, gumagamit sila ng balsa para makatawid. Yung tao, medyo hanggang lagpas tuhod yung tubig. Tapos yung matataas na jeep kanina, dumaan doon sa kabila. Kayang-kaya kasi matangkad naman yung jeep.
Pero yung tricycle, yung mga motor, kailangan nilang isakay doon sa balsa. Ayan po. So ang bayad ng balsa is 50 pesos pag may motor. Pero pag tao lang, 10 piso lang daw. So para naaalala ko yung palanan namin kasi ganun din, may naghihintay sa kabila, natatawid. Tapos dito rin, ganun din, balikan, tatawid sila ng ilo gamit yung balsa, isasakay yung motor. Ngayon naman, papakita ko naman sa inyo yung alternatibong daan na sana ito yung gagamitin nila na pag ganito malakas yung ilog, is dito sila dadaan, yung tinatawag nilang side cut. Itong part na to, yan. Silipin natin hanggang doon sa taas kasi ito raw po sana yung kanilang daan ngayon, kaya lang, nag-landslide daw, nasira. So silipin natin kung hanggang saan yun kasi yun yung konektado mula dito sa Tinukan, kung hindi ako nagkakamali. Tinukan, Tanay, Rizal ito, papunta dun sa kabila, sa may papunta ng Santa Ines, papunta dun sa pupuntahan sana natin. Kaya lang, yun din na na damage din daw. So silipin natin sa taas kung ano na yung hitsura ng daan. Ito na lang yung ating ibablog ngayon at babalikan na lang po natin pag medyo maaraw na daw kasi mas okay daw pag maaraw para mas mababa na yung level ng mga ilog. Kasi nasa 14 river daw yung tatawirin natin kung sakali. So marami-rami yun. Ito, una pa lang to. Sana itong part na to, itong tinatawag nilang side cut is matapos na. At saka maging maayos para yan, hindi na sila nahihirapan tumawid pag ganito. Pag malakas yung tubig. Alright, tara. Tingnan natin doon sa taas guys. Tingnan natin kung hanggang saan tayo makakarating. Kung hanggang saan tayo makakaabot. At sabi kasi ni Kuya, putol daw yung daan doon. Tingnan natin. Tara, silipin natin tong kalsada na to guys. Itong kaliwa. Tapos ayun po yung mga sirang semento oh. Kita natin dito. Ayun. Doon oh, sira-sira na. Dito tayo. Ito kasi yung ginagawang kalsada kasi ito tabing ilog lang yan. Dito tayo. Yeah. Silipin natin kung anong lagay ng kalsada dito. Sayang, sana matapos na to kasi ang hirap nila. Kailangan nilang sumakay na balsa para makatawid pag mga ganito malalakas yung baha o may mga bagyo. Kung ito, so hindi mo na kailangan tumuwid. Ay, sira. Sira itong ano. Dito pa lang pala. Nalaglag na. Nabutas, nakalkal. Wait lang, kaya natin itong tawirin. Nakakatakot itong tawirin. Ito, pwede dito. Kaya lang malaglag tayo dito. Ito. Ayan, pwede. Ayan, nakalkal yung ilalim. Meron silang nilagay na ayan yung embornal. Kaya lang nakalkal. So nawasak. Ayun oh. Sayang. Kailangan na itong sementohin tsaka riprapin para mas matibay. Pero ito lang naman oh. Pag nakapadaan tayo dito, baka kasi mamaya mapaapak tayo dito, laglag tayo. Pero try natin, sige. Try natin. Napakaliit itong dadaanan natin. Tara, try natin. Try natin. Paano ba to? Yeah. Uy. Kasi na-outbalance tayo dito. Yun na. Yan. Okay. Safe. So okay pala bumaba eh. Delikado kasi pag naapa-apak tayo dito kaya sa kabila. Lulubog tayo dun. Hello po. Hello kaya.
Saan tayo dadaan? Ayun, dito tayo dadaan. Ito, may rat naman. Dito tayo. Hinarangan nila para hindi na daanan ng iba. Para dito pa lang alam na nila na sarado o sira, hindi kayang daanan. Yeah. Yeah. Buti na lang kahit papaano tuyo-tuyo na yung lupa. Dito dumaan yung tubig, oh. Nakalusot tayo. Ayan, dinadaanan talaga ng tubig yung ginawa nilang kalsada. Eto, landslide to. Ayun, oh, gumuguho. Ang taas natin, oh. Ayun na yung ilog, oh. Uy, yun lang. Hanggang dito na tayo, guys. Mukhang eto na yung dead end. Ay, oo nga. Mahirap na to. Masyadong maputik na to. Di na kaya, guys. Masyado na maputik to. Balikan natin to pag nalinis na. Kasi ito daw po yung alternatibong daan. So, mas mataas na bahagi compare do sa baba. Pag mataas yung ilog, hindi sila nakakatawid. Pero kung okay na sana to, hindi na sila mahihirapan sa mga ganitong panahon na umuulan, bumabagyo. So, tuloy-tuloy lang sana yung kanilang biyahe o yung pagtawid mula dito sa mga barangay to. Papunta ng Santa Ines yan, guys, eh. Ganda dito, ganda ng bundok. Ayun, oh. Ganda ng bundok dun, oh. Alright. Sayang, hanggang dito lang tayo. Ang lapit. Kala ko makakatawid pa ako, malalagpasan ko pa yung mga puno. Kaya lang, ito pala, sobrang putik na, oh. Ito ang ginagawang kalsada upang maging isang alternatibong daanan ng mga taga-Tinucan, Tanay, Rizal. Ito na ang kasalukuyang kalagayan ng kalsada na kung tawagin nila ay sidecut. Ito na kasi ang mas madaling daanan patungo sa kabilang ibayo na hindi mo na kinakailangang tumawid ng ilog. Ngunit dahil sa nagdaang bagyo na may malakas na hangin at ulan, nasira ito hanggang sa hindi na talaga madaanan. Ang orihinal na kalsada kasi ay kinakailangang tumawid ng ilog upang marating ang kabilang bahagi. Ngunit sa mga panahong lumalakas at tumataas ang tubig sa ilog, ay kinakailangan nilang tumawid sa pamamagitan ng balsa. Kaya nahihirapan ang mga tao rito na tumawid dahil na rin sa kakulangan ng mga tulay.
Sige. Maniningil sana. Meron dito dalawang Bombay na maniningil daw sana dito dadaan. Kaya sabi ko wala, sira. Sira yung kalsada, sira. Mataas daw yung ilog, ayaw nilang tumawid. Sabi ko bayad lang 50. Kuripot din pala, no. Ayaw magbayad ng 50 daw. So ayun guys, negative. Hindi natin matatawid. Pero maiksi lang din pala to. Itong bundok lang talaga na to yung tatabasin nila. Ang iiwasan lang talaga itong ilog. Kaya pala ginawa itong kalsada na to. Mahirap dyan. Dapat dito. Sunod lang yan. Sunod-sunod lang yan. Saka dumaan na yun, yung maliit. Sa kaliwa, walang daan yan. Pwede rin doon. Marunong pala sila mag-Tagalog. In-English ko kanina. Ito na tayo daan. Meron pala guys dito daan sa kaliwa. Kahit hindi mo nadaanan yan, no. Yan. Yan, eto dito pala pwede. Nung pa ako nagpakahirap kanina. Ito. Ito pala, dito pala yung ATV kanina. Mataas. Meron? May daan ba? Wala naman daan eh. Ay wala palang daan dito. Naputol. Wala din. So ito pala guys, dati rin daanan to. Ngayon putol. Doon talaga tayo dadaan. Ha? DJI. Ito to. DJI. Saan ka na? Asan na yung drone ko? Saan ka na? Ayun, bisa nga. Hala. Ayaw malapit. Hala, bakit ka sumuot dyan? Saan yun? Ayun, bakit ka napunta dyan? Ayun o. Hala. Ayun o. Hala, bakit ka napunta dyan? Hala. Sports natin. Hop. Ayan na. Lumilipad pa naman. Hindi, sige, okay lang. Wag na, okay na, lumilipad. Hala, wala siyang madaanan eh. Ayun, ito. Yun. Hop. Yun. Naligaw. Ayun. Nandun na. Higayaan mo na. Papabalikin ko dito. Ito na. Naligaw. Yeah. Buti naka-recover. Sige, ingat. Oops. Naligaw yung drone ko, buti na lang. Let's go. Sunod ka sa akin. Dito ulit tayo dadaan, wala palang daan dito. Nasira din. Baba ka ng onte. Talaga tayo dadaan. Let's go. Kaya naman to. Basic lang to. Boom. Yan. Alright. Let's go. Malakas talaga yung baha.
Pati yung kubo pala dito nasira oh. Ang ganda ng bundok oh. Sabi ni kuya, dyan sa bundok na yan may nagtitrail. Hanggang doon sa ibabaw, umaakyat sila. Gagaling nila, no? Kailan kaya tayo lalakas? Anong grade yun ah? Isa sa... Ito, ginagamit nyo. Oh, tigisa kayo. Oh. Grade 1? Crayon. Ito. Ikaw. Ikaw na lang, baka madapa. Bye-bye.